Alright, sige. So, we'll now continue our topic. So, eto naman, we'll discuss naman natin ngayon is your what we call coronary artery disease. So, meaning, di ba sabi natin, yung sakit or problem with your coronary artery. Di ba? So, last week, di ba, discuss na natin ano ba yung meron sa, ano ba yung mga parts o yung coronary artery natin. So, when we say coronary artery disease, sabi dito, develops when major blood vessels that supply your heart become damaged or disease. Ibig sabihin, yung mismong arteries dun sa mismong heart natin nagkaroon ng problem. It become damaged, nasira, or nagkaroon ng sakit dyan. Diba? Ano daw yung pwede? It contains a cholesterol containing deposits or what we call yung plaques natin. So, it can be, nandun siya sa coronary artery natin, and inflammation usually become usually blamed for coronary artery. So, sabihin, napunta yung flake na yon, yung mga cholesterol deposits na yon, doon mismo sa coronary artery natin. So, what happened? Diba? Ito nga yung coronary artery natin. Kung nakikita ninyo, asan yung aking pointer? Nawala na naman siya. Ayan. So, yung coronary artery, diba, sabi natin, ito yon, diba, yung heart, yung blood from the heart, dyan siya dumadaan. And, di ba, dito siya nagpo-flow mismo yan sa ugat natin, papunta dun sa heart ni patient. So, sabi natin, CAD, sabi, a build-up of plaque can narrow the arteries, decreasing blood flow to your heart. Eventually, then, complete blockage can cause heart attack. So, ibig sabihin, those plaque na nag-build up, ano nangyari? Yung mismong arteries, di ba, lumiliit, di ba, or pwedeng nagiging completely block siya ngayon. So, pag na-block siya, ano mangyari? Magkakaroon ng heart attack yung pasyente natin. So, eto siya, di ba? Ito yung normal na coronary artery o na arteries natin. So, the blood is free-flowing dyan. Pero, nagkakaroon nga ng build-up of plaque. So, what happened? Lumiliit yung daanan. And eventually, nagiging blockage na siya. So, pag nag-block na siya, so wala na magpa-flow na blood dun sa mismong ugat natin. So dito, makikita niyo sa illustration natin, di ba? Ito yung part ng coronary artery natin. So nag-block siya. So ngayon, etong part ng left ventricle na to, so ito yung na-damage. So siya nangingitim, namamatay na siya. Namamatay yung heart muscle natin because of the blockage. Kasi walang nare-receive na blood, di ba? So next, coronary atherosclerosis. Ano naman yun? Sabi dito, this is the most common cause of cardiovascular disease in the United States and characterized by abnormal accumulation of lipid or fatty substances and fibrinous tissue in the vessel wall. So, doon mismo siya sa wall no mismong arteries natin na iipon. So, tandaan yung dalawang term. Atherosclerosis refers to thickening or hardening of the wall. Pag sinabing arteriosclerosis, kumakapal, tumitigas yung wall. Okay? Pag atherosclerosis, ano daw? Nagkakaroon ng formation of plaque, nagkakaroon ng bara. And kadalasan, cholesterol ang may kasalanan. No? Yun yung nagkukos ng atherosclerosis natin. So, sa atherosclerosis, this is the normal artery. Diba? Nagbi-build up yung mga fats na yan. So, paliit yung daanan ng blood ngayon. Okay? So, what are the risk factors ng CAD natin or coronary artery disease natin? So, we have non-modifiable and modifiable. Pag we say non-modifiable, hindi natin siya mababago. Pag modifiable, it can be changed. So, number 1, non-modifiable, age. So, kadalasan, at the age of 45 and above sa mga lalaki and 55 and above sa mga babae. In terms of gender, sabi, men can develop early age than female. Bakit? Bakit yung mga men mas madaling magkaroon yan? Diba? Because of lifestyle. Diba? Ano daw? Diba yung mga kinakain? Diba daw? Sabi din, race. O, hindi karera. Ibig sabihin, anong klase? So, usually, ang pinakamataas daw ng incidence ito is yung mga African Americans dan yung mga Caucasian. Di ba yung mga black, yung maitim? Kasi ano ba yung mga kinakain nila? Di ba? Usually, kinakain nila puro mga karne. Okay? Also, it is hereditary.
sabihin namamana. Ito yung pamana na ayaw mong tanggapin. Diba? So, patient or have history of CAD in the first degree relative, pag sinabing first degree, na magulang mo. Diba? Usually, at the age of 55 and 65 or younger, nagkakaroon na sila ng CAD. Okay? Modifiable naman. Hyperlipidemia and hypercholesterolemia. So, mataas yung lipids and cholesterol. Diba? Pwede bang ma-manage yan? Pwede ba natin pababa yung cholesterol? Yes, diba? Yung pag-change natin ng diet natin. Okay, next. Cigarette smoking, tobacco use. Diba? Yung pagsisigarilyo, pag-tobacco. So, kasi yung nicotine niya, sumasama yan sa circulation and tumutulong yan para tumigas, mag-tick yung ating arteries. Okay, yan pa daw. Those who have elevated blood pressure, hyperglycemia or may diabetes mellitus, obesity. Diba? So, mas marami kasi din fat deposits. And also, physical inactivity or yung mayroong sedentary lifestyle. Yung walang ginawa lang, kain, tulog. Diba? Walang active na ginagawa. Diba? Pagkagising, kakain, tapos matutulog ulit, hihiga. Wala man lang exercise. Diba? Pa daw, stress. Yan. Stress can be also a risk factor for CAD. Kaya it's very important that we understand or we know how to manage our stress. Okay, diet, di ba? So, mahilig sa, mga matataba, di ba? Alcohol consumption, ayan. Di ba? Inom. Tapos, ang pulutan, crispy pata, ano ba yun? Chicharong bulaklak, sisig, di ba? Behavioral factors, di ba? O, yung tao, di ba? Yung lagi ba nagagalit? Okay, ano pa daw? Those patients who also taking contraceptive pills could be at risk na magkaroon ng CAD. Kaya, it's very important when taking contraceptive pills, nagpa-follow up, chine-check. Kasi, di ba, isa yan sa magiging risk. Di ba? So, kaya dapat po, with prescription and nagpapa-check up pa rin po pag nagko-contraceptive pills. Okay? So, what will be our pathophysiology in our CAD or coronary artery disease? So, sabi natin, from the risk factors, modifiable and non-modifiable, letter A, sabi dito, non-specific injury to arterial wall. Yung endothelial lining nasisira. Nagkakaroon ng injury dun sa wall, dun sa lining sa loob ng mismong artery natin. So, what will happen? Sabi, there will be desquamation of the endothelium. Yung mismong normal anatomy niya, nagkakaroon ng problem. Diba? Nagmamaga-maga ngayon siya. Diba? So, increase yung permeability and addition molecules. So, di ba lumalaki siya? So, may hirapan ngayon na pumasok ang blood. Okay, ano pa daw? Letter B. Sabi, lipids, like your LDL and VLDL and platelet assimilations in the air. So, yung mga platelets na iipon siya, yung mga taba, yung mga fats na yan. Okay, ano pa daw? Oxidized LDL attacks myocytes and macrophages dun sa sites. So, sinisira niya ngayon yan. And D, sabi natin, flake begin to form from cells which embedded dun sa mismong endothelium. So, nagsisimula siyang na dumami dun. Kumakapit siya dun sa mismong wall or dun sa pinaka-lining ng mismong vessels natin. And lipids are engulfed by cells and smooth muscles can develop. That's why kumakapal siya ng kumakapal. Okay? And it will lead now to coronary atherosclerotic heart disease. Kasi nga, iba kumakapal na yung lining. Nagsisimula magkaroon ng bara. So what happened? Kung magsisimula siyang magkaroon ng bara, decreased coronary tissue perfusion. Ibig sabihin, konti yung oxygenated blood na pumapasok sa coronary artery which is kailangan ng ating heart. And it could lead to decreased myocardial oxygenation. So, kulang yung oxygen. So, ano ngayon yung mararamdaman ng patient? Patient may have angina pectoris. Sumasakit yung dibdib ng pasyente. And, pwede rin through myocardial infarction. Nag-totally block yung mismong artery, coronary artery. Nagkaroon na yun ng dead muscle or yung heart muscle ni patient na matay ngayon. Okay, so ano ngayon yung lalabas? Ano ngayon yung manifestations na makikita natin kay patient? Sabi, symptoms and complications develop according to location
and degree of the narrowing of arterial lumen, thrombus formation, and obstruction of the blood flow to the myocardium. So, sabihin, depende kung saan nagkaroon ng occlusion. Di ba? Kaya sabi ko, it's very important that you understand yung mismong parts ng ating coronary arteries natin. So, what will be the clinical manifestation? Number 1, there will be ischemia. Ano yung ischemia? Decrease yung oxygenation. Kulang yung oxygen na nare-receive nung heart natin. That's why patient is having chest pain or what we call angina pectoris. Sumasakit yung dibdib ng pasyente natin. Okay, a typical symptoms of myocardial ischemia, ano pa daw? Shortness of breath, nausea, and weakness. So, kinakapos ng hininga kasi nga, di ba, kulang yung oxygen. Di ba, nauseated, nasusuka, nangihina yung pasyente natin. Next, ano daw? Myocardial infarction. Di ba, nagbara totally. Nagkaroon ng dysrhythmia. Ano daw? Yung beat ng heart is irregular. Di ba? Bibilis, babagal. Di ba? Hindi na siya nagkakaroon ng rhythm. And pwedeng sudden death. Kasi nga totally nag-occlude. So, anong nangyari? Namatay yung heart muscle, hindi na siya magpa-pump. So, anong nangyari? Walang oxygen, walang oxygenated blood na mag-flow dun sa tao. Kaya pwedeng mamatay po yung patient natin agad-agad. Gets po? Nakakasunod po ba? Ayan, sige. So, what will be our assessments? Assessment, sabi natin, identification of the risk factors. Diba? Kaya dapat alam natin yung mga risk factors. Ano yung risk factors? Modifiable and non-modifiable. So, now, taking thorough history. Diba? Diba kasama yan pag nag-assess tayo? Naalala sa health assessment, diba may interview? Diba? Ina-assess, how would you interview your patient? Diba? Kadalasan din, pag naka-duty kayo sa outpatient. Diba? Kasama yun sa tatanong, ay, meron po ba sa pamilya nyo? Meron pong may sakit sa puso? Diba? Kasama po yun sa ini-interview natin. Meron pong diabetes? Ganyan. Ano? Physical examination. Head-to-toe assessment of the patient. Diba? Yung tinuro sa inyo sa health assessment. Diba? Blood pressure of the patient. Normal ba? Mataas? Yung weight niya, obese ba? Overweight ba yung pasyente? Okay, ano daw? Fasting blood sugar, elevated. Diba? Mataas na yung sugar ni patient. Ano ba daw? Elevated yung homocysteine. Diba? Isa yung nakasama dun sa blood natin. So, sabihin, dapat hindi siya sobrang taas. Kasi yung coagulation, o yung lapot ng dugo. Diba? Okay, ano daw ginagawa na sabi? Making cell wall less elastic, blocks the production of nitric oxide on the endothelium and so, ibig sabihin, kapag tumataas yung homocysteine natin, ano daw, yung pagiging elastic o yung elasticity ng mismong vessel, nahihinder. So, parang nagsisimula siyang tumigas. Nagsisimulang mag-build up ngayon yung mga plaque dyan sa mismong arteries ni patient. Okay, diet in vitamin B complex rich in folic acid. So, para mapababa yung homocysteine natin. So, ibig sabihin, kailangan mataas yung mga vitamin B natin, di ba? So, yung mga folic acid kasama din yan. Okay, sa laboratory, so makita na anong check natin, FBS, lipid profile, and cholesterol. So, pag chinek yan, lahat mataas. Okay, yung LDL, sabi, low density lipoprotein to LDL, high density lipoprotein, glucose, ayan, makikita natin. Di ba? Yan yung nag-determine. Sino yung bad cholesterol dyan? LDL or HDL? Sino yung bad cholesterol? Si LDL. Yung HDL dapat mataas. Okay, cholesterol screening. Diba? Yung intervention natin. Siyempre, kailangan i-check. Kailangan mapababa sa normal range yung cholesterol ni patient. Okay, in terms of diet, the patient should be on low salt, low fat diet. Kailangan, diba? Diba? Smoking kasama sa risk factor. So, tanggalin yung pag-yoyosin ng patient. Ano daw? Exercise. Bakit? Kailangan mag-exercise. Diba? If you exercise, it helps your heart and yung katawan nyo para mas maroon na magkaroon ng magandang blood flow. May iwasan yung stagnation of blood. So, mas maganda yung circulation. Okay, drug therapy. We can give drugs to your patient that could
help, di ba? For example, mapababa yung cholesterol. We can give your mga statins natin para bumaba yung cholesterol ni patient. Ayan yan, tinatawag na HMG tawag ito, yung mga statins, yung simvastatin, rosuvastatin, atorvastatin, diba? In order yan para matulungan na bumaba yung cholesterol level ni patient. Okay, so what will be our major management goal para ma-prevent daw yung chronic heart disease na yan, or congestive heart disease na yan, yung CAD. Diba? Yung modifiable risk factor. So, ibig sabihin, unang-una yan, modifiable. Kasi diba, sabi natin, kaya siya tinawag na modifiable, pwede natin baguhin. Diba? Yung lifestyle, yung diet, stress management, kasama po yan. Diba? Sabi ko, cholesterol abnormalities, cigarette, tobacco use, hypertension, DM, na ma-manage natin siya. Diba? If alam natin kung paano isuswitch yung buhay through healthy living na yan. Diba? Kasi nga yan, if hindi makontrol yung cholesterol, diba? Hindi tigilan mag-yosi, yung BP, hindi, yung DM, diba? It will lead to CAD. Question with CAD. Sundan po. May kasama pa? Ayan, very good. Okay. Next now will be your angina pectoris, or what we call myocardial ischemia. Sabi, angina pectoris, a clinical syndrome characterized by paroxysm of pain or feeling of pressure in the anterior chest. So, merong pain, may nararamdaman na parang mabigat dun sa dibdib ni patient. This cause is in insufficient coronary blood flow, resulting in inadequate supply of oxygen to meet your myocardial demand. Kasi nga, kulang yung blood flow daw dun sa coronary artery. So, ngayon, hindi niya nami-meet, hindi niya nabibigay yung kailangan na oxygen supply nung heart natin. That's why sumasakit ngayon siya. Okay? So, what are the factors affecting anginal pain? Ano daw yung mga factors? Number 1, physical exertion. Diba? Mas increase yung physical activity mo, diba? Mas mag-i-increase din yung myocardial demand. Masikip na yung daan, hindi na supply. So, kaya nagkakaroon ng pain, kaka-angina ulit yung patient. Pa daw, exposure to cold. Bakit? Diba? Pag malamig, ano nangyari? Diba, pag malamig, ginaw ka, nagko-constrict ba yung vessels or nagdadilate? Diba? Nagko-constrict yung vessels. So, sumisikip lalo yung daanan. Kulang pa rin yung blood supply. Eating heavy meal, diba? Sa mukbang ka. Chest pain ka mamaya. Kasi diba, ano nangyari? I-increase yung demand din ng puso. Bibilis mo kasi kailangan ng oxygen supply or ng blood supply ng iyong intestine para mag-work siya. So, sino yung magsesend ng signal yun? Di ba yung heart kailangan niyang mag-pump ng madaming blood? Okay, stress or any emotion-provoking situation that increases your BP, your heart rate, your myocardial workload. Di ba? Siyempre, nagalit ka, tataas BP mo. Di ba? Stress ka, bibilis yung heart rate. O, ibig sabihin, tataas yung cardiac workload natin, yung mismong pagtibok ng puso. Okay, so ano daw? Tandaan, precipitating factors. Meron tayong tinatawag na 4 E's para mas madaling maintindihan. 1 E is exertion, di ba? Physical exertion. 2, emotion. 3, eating. And 4, environment or exposure. O, para mas madaling matandaan, di ba? Kaysa isa yung physical exertion, exposure to cold, di ba? So, para tandaan yung 4 E's, that yung precipitating factors natin sa anginal pain. Okay? So, in angina, merong iba-ibang klase yan. There are different types of angina pectoris. Number 1 is what we call the stable angina. So, ano si stable? Sabi, chest pain lasts less than 15 minutes. So, after 15 minutes, ako ba yung sa'yo, mawawala na. No, recurrence is less frequent. So, bihirang umuulit siya. While unstable angina, or sometimes it's called pre-infarction angina, crescendo angina, intermittent coronary syndrome. So, ayan yung mga pwedeng term niyang gamitin. Chest pain lasts more than 15 minutes but less than 30 minutes. So, mas matagal yung chest pain ni
patient pag unstable angina. And kadalasan, mas madalas daw umuulit to. And can also occur at night. So, pwede kahit gabi. Intensity of pain is increased. Mas mataas. Papasakit siya ng mas pasakit siya ng pasakit. Next is your variant angina or Prinzmetal angina. Sabi, chest pain is of longer duration or at rest. Sabi sabihin, kahit nakaupo ka lang, kapahinga ka, bigla na lang sasakit yung dibdib ng pasyente. Sabi, the attacks tend to occur early hours of the day. So, usually morning siya nangyari. Naman, nakaupo ka lang dyan. Diba? Ano daw yun? May result from coronary artery spasm. Diba? Nagkaroon ng nag-constrict yung mismo coronary artery. Next, nocturnal angina. From the word nocturnal. So, ibig sabihin, gabi. Sabi, occurs during night and is possibly associated with rapid eye movement or REM sleep natin. Di ba pag natutulog na, pag deep sleep ka na, nag-move, so pwede daw yun yung cause. Kabila na lang nagigising, masakit yung dibdib sa gabi. Next, angina decubitus. Ano naman yan? Paroxysmal chest pain that occurs when the client sits or stand. Pag upo niya, sasakit dibdib. Pag tayo niya, biglang sumasakit yung dibdib ng patient. Ano pa? Meron pa tayong tinatawag na intractable angina. Sabi, chronic incapacitating angina, unresponsive to intervention. Or, matagal na siya, tapos kahit bigyan mo ng gamot, hindi nawawala yung pain. Or, meron din tayong tinatawag na post-infarction angina. So, of course, after MI, when residual ischemia may cause episodes of angina. Sabihin, nag-MI yung pasyente, na-resolve. Kaso, may natira pang, may konting bara pa. So, nagkakaroon pa ng ischemia. Kulang pa yung meron pa rin decrease ng oxygen dun sa coronary artery, dun sa heart ng patient, kaya meron pa rin angina na nararamdaman. Gets po yung different kinds of angina? Okay, let's move with the pathophysiology. Sabi natin, atherosclerosis, nagkakaroon ng bara dun sa coronary artery, hypertension, diabetes mellitus, thromboangitis obliterans, polycythemia, or aortic regurgitation could lead to reduced coronary tissue perfusion. So, ibig kulang yung oxygen na nare-receive ng ating coronary artery. So, what will happen? Ano daw? Diminish yung myocardial oxygenation. Kulang yung nare-receive na oxygen ng heart natin. There will be now an aerobic metabolism which increases your lactic acid production. Nagkaroon ng lactic acid acidosis. That's why nagpo-produce ngayon ng pain. Nagkakaroon ng chest pain si patient. Yun yung nagiging reason niya kung ba't nagkakaroon ng angina si patient. Gets po? May question po ba? Ay, wala na akong kasama. Naubos na yung taga-react ko. Diyan pa? Ayun. Kala ko iniwan na ako. Okay. So, what will be the clinical manifestation? Sabi natin, di ba? Angina, pain. So, may chest pain si patient. Sabi, transient, paroxysmal, substernal precordial pain. So, dito, masakit dun sa dibdib ni patient. And sometimes, sabi daw, paano siya dinidescribe? There is chest heaviness or tightness, mabigat or parang sumisikip. Or feeling niya is, parang hindi siya natunawan. Parang dinudurog, di ba, crushing yung pain na nararamdaman ni patient. And it radiates down one or both arms, left shoulder, jaw, neck. So, ibig sabihin, chest pain, nagra-radiate papunta daw dun sa left shoulder, sa arm, sa neck, at saka sa back. So, eto yung kaliwang side niya. Ang masakit. Kasi nga parang may dumalagan para daw dinudurog. And sabi nga, it precipitated by activity or exertion. So, lalo sumasakit pag English yung activity. So, how will we manage pain? So, it is really by rest and NTG or the nitroglycerin. Ito yung binibigay kay patient. Okay, manifestation para mas mabilis matandaan. Tandaan yung mnemonic SAVERS. S for substernal,
anterior chest, vague, ibig sabihin nagra-radiate siya, kumakalat. It's exertion related, relieved by rest and NTG, and short duration, less than 30 minutes. Okay, mas madali bang tandaan yung clinical manifestation ng angina using our mnemonics? Tandaan si Savers. Padaw, additional, patient may have pallor, diaphoresis, papapawisan, namumutla, nahihirapan huminga, faintness, parang hihimatayin na yung pasyente, palpitation, dizziness, and digestive disturbance. Kasi nga, andun, kailangan ng oxygen. So, pati yung tawag ito, digestive, tawag ito, intestine patient affected din. Diba kaya minsan, diba, ano papakaramdam, feeling daw is, nagkakaroon ng indigestion yung pasyente. Okay? So, how will we assess patient who have angina? Yung chest pain. So, tandaan, when we assess using the PQRST. P for provocative. Anong ginagawa? Ano nangyayari? Diba? Ano daw yung activity? Diba? Anong ginagawa mo nung nagkaroon ka ng chest pain? Nagja-jogging? Diba? Diba? Biglang na lang sumakit yung puso. Next, quality. Ano yung quality? Sabi, what does pain feels like? Anong klaseng pain yung nararamdaman mo? May tumutusok, may dumadagan, di ba? R, region or radiation. Saan masakit? Meron bang nagra-radiate ba? Papunta saan yung sakit? Kumakalat ba yung pain na nararamdaman? S, severity. Gaano kasakit? Di ba? From scale of 1 to 10. 10 being the highest. Ano po yung i-rate yung sakit? Sabihin sa 12. Di ba? Ayan. N, T, timing and treatment. So, when did the pain begin? Kailan nagsimula? Diba? Kasi alam mo kung gaano katagal na. Okay? Gaano katagal daw yung pain? And ano daw yung ginawa mo para ma-relieve yung pain? Minom ka ba ng gamot? Nagpahinga ka ba? Diba? Or nung nagpahinga ka, nung stop ka ng magja-jogging mo, nawala ba yung pain na nararamdaman? Nung ininom ng gamot, nawala ba yung pain na nararamdaman? So, this is how will we assess pain or chest pain in angina. PQRST, provocative, quality, region or radiation, severity, timing, and treatment of the patient. Gets po? Sige. So, diagnostics. So, we will do electrocardiogram. So, pansinin nyo, lahat ng heart problem, lagi tayo ma-echo, electrocardiogram or ECG. Stress testing. So, kailangan din yan. Makita natin. Echocardiogram para makita din po yung, di ba, yung ultrasound para makita natin yung nangyayari dun sa heart ni patient. We can also do nuclear scan para din siyang para siyang CT scan na nakafocus dun sa mismong heart. Or pwede rin pong invasive procedures such as cardiac catheterization and coronary angiography. So, ibig sabihin, ika-catheterize, titingnan, nasan yung ugat, nasan yung bara. Diba? Nasan yung nagbabara dun sa ugat ng pasyente natin. And blood test. So, different kinds of blood test. Diba? Yung pwedeng i-check sa kanya, mataas ba yung enzymes, heart enzymes niya, mataas ba yung mataas ba yung cholesterol, yung blood sugar. Ayan. So, what will be our intervention if patient is having angina? So, treating angina, sabi, take immediate action if patient reports pain or if the person's prodromal symptoms just anginal ischemia. So, kailangan mabilis na treatment. Diba? Kasi sabi, ay, meron niyang ischemia yung pasyente. So, ano daw? Direct the patient to stop all the activities. Diba? Tumatakbo. O, stop ka sa pagtakbo. Sit or rest in bed in semi-powder's position to reduce the oxygen requirement of the ischemic myocardium. So, ibig sabihin, kailangan mag-rest ng pasyente. Maupo. Semi-powder, hindi flat. Diba? Para magbawasan daw yung ischemia. Diba? Yung oxygen required para mabawasan ischemia doon sa myocardium ni patient. So, measure vital signs and observe for signs of respiratory distress. Affected na ba yung paghinga ng patient natin? Okay, next ano?
Administer nitroglycerin sublingual transdermal patch, assess patient response as ordered. So, yung kasing nitroglycerin natin, pwede siyang ibigay ng sublingual. So, maliit lang siya na tableta, nilalagay sa ilalim ng dila. Okay, so tandaan din po, if you will store, tandaan yung nitroglycerin, dapat po nakastore yan sa dark colored container. Ayan, may pagkabampira kasi yan, ayaw niya ng maliwanag. Nasisira yung potency ng drug kapag maliwanag. Okay, so usually binibigay yan pag nagkaroon ng chest pain, sublingually, ibigay kay patient. So after 5 minutes, assess na wala po ba yung pain. O pag hindi na wala, pwede pang bigyan ulit ng isa. Okay, assess ulit after 5 minutes, pag may pain, isa pa. So hanggang 3 beses lang po siya ibigay. Pag hindi na wala, kasi more than 15 minutes na yung pain, baka nag-MI na yung pasyente. Okay, so transdermal. So binibigay din, merong transdermal, dinidikit yan dito sa chest ni patient. So, kaya silang transdermal. So, tandaan lang po, if you are using transdermal patch, kayo maglalagay, please wear gloves. Bakit? Kasi kung bare hands yan, pwedeng dumikit sa kamay mo yan, pwede ka maapektuhan ng nitroglycerin. Eh, hindi mo naman kailangan nun. Okay? Now, administer oxygen therapy if the patient respiratory rate is increased or if the oxygen saturation level is decreased. So, i-O2 yung pasyente. Okay, if the pain is significant and continues after this intervention, sabi, the patient is further evaluated for acute myocardial infarction and may transfer to higher acuity nursing unit like the CCU or cardiac care unit or intensive care unit. Kaya nga, di ba, hanggang 3 lang yung nitroglycerin. So, pag hindi na manage, hindi na wala yung pain, baka MI na yung pasyente, baka nagmamyocardial infarction na siya. Okay, now, reduce anxiety. So, explore implication that diagnosis for the patient. So, kailangan alam mo, bakit po ba, ano ba yung nangyayari kay patient? Okay, ano yung nangyayari sa kanya, kailangan i-explain natin yan. Kasi, di ba, mas naiintindihan, di ba, mas malilesen yung anxiety. Okay, provide essential information about the illness and methods of preventing progression. Explain importance of the following prescribed directives for ambulatory patient at home. So, ibig sabihin, kailangan ipaliwanag natin mabuti. Diba? O, ito po yung pwedeng mangyari. Pag po nag-chest pain, anong gagawin? Maglagay ng gamot, magpahinga. So, pag nawala yung pain, goods. Gradual. Okay? Pag hindi nawala yung pain, diba? So, kailangan pupunta sa hospital. Ano pa daw? Explore various stress reduction methods with patient. Diba? Ayan yan, yung music therapy. O again, ha, music therapy, hindi po yung mga heavy metal na tugtog, ano, hindi rakrakan. Kasi lalo i-increase yung heartbeat ni patient. So, dapat relaxing music. Diba? Yung parang mga nasa spa lang yung tugtog. No? Ayan. So, preventing pain. Sabi, review the assessment findings, identify the level of activity that causes the patient's pain, or prodromal seizure and plan the patient activity accordingly. So, halimbawa, di ba, kaya interview, ano po ba yung nag-provocate? Bakit nag-pain? Ano yung ginagawa niya? Halimbawa, sabi, nakikipag-sex. O, so, ibig sabihin, bawal muna makipag-sex yung pasyente. Nagja-jogging. O, bawal muna. Di ba, para ma-prevent natin yung pain. Kasi ibig sabihin, hindi pa kaya ng puso. Hindi pa kayang supplyan yung nung coronary artery natin yung demand ng myocardium, yung oxygen demand. Diba? Sabi, if the patient has pain frequently or with minimal activity, alternate the patient activity with rest periods. Balancing activity and rest is important aspect of the educational plan of the patient and family. So, ibig sabihin, halimbawa, may gawin siya unti-unti. Diba? Rest, halimbawa, lakad lang muna, tapos pahinga. Diba? Halimbawa, gusto niya kasi maglakad-lakad. O, pwede naman, 5 minutes muna. Tapos, pahinga ulit. Kailangan balance. Hindi pwedeng puro activities. Kasi, diba, the more na-increase mo yung activity, mag-i-increase din yung myocardial demand. Mag-i-increase yung cardiac contractility ng patient natin. Ha? Diet. Anong klaseng diet daw para sa patient? Okay? So, low salt, low fat, low cholesterol, high fiber diet. So, ibig sabihin, bakit low salt? Alam na natin yan. Diba? Para mabawasan yung fluids. Low fat and low cholesterol. Diba? Para mabawasan din yung maiwasan na magbara-bara, magkaroon ng mga flake formation. Bakit high fiber?
Bakit daw high fiber? Di ba? Para mas madali mag-eliminate yung pasyente. Kasi di ba, pag may iri ka pa, kailangan ng additional effort pa nung bituka mo, additional oxygen demand na naman yun. Okay? Avoid saturated fats. Saan nakukuha yung saturated fats? Sa mga animals. Ayan. So, bawal nang kumain or avoid nang kumain ng crispy pata, ng sisig, lechong kawali, lechon mismo, di ba? Yung balat ng lechon. Okay? So, ano daw kakainin? White meat. Di ba? Chicken. Di ba? White meat. Oh, tandaan, no? Without skin. Yun pa na may masarap. Di ba? Yung crispy chicken. Ano? Chicken skin. Ano? Yan. So, bawal muna. Di ba? Di ba? Pag kumakain ka pa nga sa Jollibee, hihiwalay mo muna yung balat. Di ba? Huhuli. Kasi nga, di ba? Save the best for last. O, iwas na ngayon dyan. Okay. Ano ba daw? Turkey fish are low in cholesterol. So, yung mga white meat natin. Kaya, dapat walang balat. May question, sir, pwede mo bang kainin daw yung taba ng isda? Yes, pwede mong kainin yung taba ng isda. Kasi high in omega-3 po yun. Kailangan din ng heart natin. So, good cholesterol ang content ng taba ng isda. Okay? Ano daw? Read labels. Read the labels, mami, di ba? So, ibig sabihin, check mo yung mga kinakain mo. Baka may high in sodium pala yan. Di ba? Yan, magiging conscious ka na ngayon. Check mo ngayon siya. Okay, ano daw? Facilitate learning. Promote a positive attitude and active participation of the client and the family to encourage compliance. So, ibig sabihin, pag nag-health teaching ka dun sa pasyente, nag-home din, dapat kasama rin yung relative. And then, halimbawa, diet, nagtuturo ka ng diet. Pataray mo sila yung magbigay ng example ng mga pwede at hindi pwedeng kainin kung talaga naiintindihan nila. Di ba? Sige po, ano po ba yung mga pwedeng kainin ng pasyente? Di ba? Kailangan papaulit mo din sa kanila. Okay? When it comes to medical management, ano daw yung medication na bibigay? So, we can give patient vasodilators like your nitroglycerin, diba? NTG natin. Isosorbide dinitrate or isosorbide mononitrate natin. So, either. Pero pinaka-common talaga, nitroglycerin. Pero makikita nyo rin yan si isosorbide dinitrate and mononitrate na si Isordil and si Imdur. So, ano daw ginagawa niya? Have generalized vasodilatation. So, it dilate the vessels para makapasok makapag-flow yung oxygenated blood. Ano pa daw? It decreases peripheral resistance and systolic pressure, produce venous pooling and decrease preload. So, ibig sabihin, makakapasok yung blood, magpo-flow yung blood na hindi sobrang kailangan ng mataas na resistance. Naalala yung Sterling, yung Sterling law, yung, di ba, the more stretch. So, dito, ayaw natin masyadong mataas yung preload. Pero, good yung blood flow ni patient kasi naka-dilate yung mga vessels. Naka-open, madaling nakaka-flow. Okay? So, watch out. If your patient is taking nitroglycerin, isosorbide dinitrate, or mga yung vasodilators natin, watch out for orthostatic hypotension. Meaning, wag sa pasyente na dapat hindi bigla-biglang tumatayo. Ano ba? Biglang tayong ganun. Kasi biglang magpupul yung blood niyan, magpupul, kaya biglang mag-hypotension yung pasyente. So, dapat, pag nagiinom niyan, di ba, from nakahiga, upo muna. Take a few minutes, then tayo. Hindi yung biglang nagmamadali. Yung parang ginagawa nyo kapag late na kayo, di ba? Pag gising, 7 yung classic. Ayan, nagtatakbo. Di ba? Hindi pwede po yun pag nag-vasodilators. Kasi nga, biglang babagsak, magkakaroon ng orthostatic hypotension. Ano pa daw? Do not take sildenafil or what we call Viagra. Bakit bawal? Actually, alam nyo ba yung Viagra or yung sildenafil? Originally, tawag dito, ginagawa yung gamot na yan as vasodilators din siya, yung ating sildenafil. Kaso, during the clinical trial, nakita nila na lahat ng umiinom, yung pinapainom nila ng sildenafil, is nagkakaroon ng erection. So, nakita nila na mas maganda pala yung effect niya to treat yung erectile dysfunction. So, that's why, hindi pwedeng pagsabayin po yung
mga nakabasodilator sa yung sildenafil, so sobrang magdadilate naman yan. So, pwede din mag-attack mag-heart attack yung patient natin. So, very important din po yan na ini-instruct yan sa pasyente, lalo na sa pag mga lalaki. Diba? Minsan kasi yung mga medyo may edad na, matitigas ang ulo. So, kaya kasama po yan sa ating ini-instruct sa kanila. Okay, ano pa daw? Patient could be given beta-adrenergic blockers or yung mga beta blockers natin, di ba? Yung propanolol, metoprolol, atenolol, carvedilol. Effects: decrease myocardial oxygen demand by decreasing the heart rate, the blood pressure of the patient, myocardial and cardiac output. So, pinapabagal niya. Okay, so, syempre, kung pinapa-decrease na yung myocardial demand and decrease yung heart rate, withhold kapag may bradycardia yung pasyente. So, kagaya ng digoxin, sinecheck din po natin yung heart rate ni patient prior giving the beta blockers. So, it should be taken with meals. Ayan, tandaan. Ano pa daw? Do not give propanolol sa patient na may asthma. Diba? Sabi ko kasi lalong magkakaroon ng bronchoconstriction, lalong mahirapan huminga yung pasyente. Actually, lahat ng ulol. Okay? So, pag may DM, ayan, watch, din yan, magkukos ng hypoglycemia. Okay, so ano naman yung ang antidote natin for poisoning antidote? We have your glucagon. Okay, for beta blockers, glucagon. Malinaw po? Nakakasunod pa? Andyan pa? Andyan pa sila. Perfect. Okay, ano pa daw? We can also give patient your calcium channel blockers, yung mga dipin, nifedipine, amlodipine, pelodipine. O, kasama din po si verapamil at si diltiazem. So, part din po yan ng calcium channel blockers. So, naiba lang sila. Anak kasi sila sa labas. Charot lang. Okay, so ano daw effect naman ng mga calcium channel blockers natin? Inhibit calcium ion transportation to yung myocardial cells to depress yung cardiac workload. So, tinutulungan niya na i-decrease yung cardiac workload. So, it has a vasodilatation effect din. Reduce yung coronary spasm, di ba? Para hindi mag-constrict yung mga vessels na yan. Okay, ano naman sa kanya? Administer 1 to 2 hours after meal para mas madaling ma-absorb. Hindi sinasabay. So, additive din sa kanya is glucagon. So, same with your same with, ano yung kanina natin? Ano yung kaninang gamot? Isang slide pa lang yung nakalipas, oh. Nakalimutan na. Hala, ayaw nila ako pansinin. May kasama ba ako? Hello. Ay, nag-heart na lang sila. So, sige, yung mga beta blockers natin. Sige na. Okay, so other medication is your platelet aggregation inhibitors like aspirin or acetyl salicylic acid, clopidogrel, fabic. So, yung ginagawa niya? So, pinapalabnaw yung dugo. Diba? Yung aspirin and your clopidogrel is pinapalabnaw na yung dugo para mas madaling mag-flow. Sabi nito, inhibit platelet aggression. So, para hindi nagka-clot, it prevents clotting. So, if it prevents clotting, ano yung watch out natin? For sign of bleeding. So, it could be upper gastrointestinal bleeding or lower intestinal bleeding. So, paano natin ma-differentiate kapag upper GI bleed or upper or lower GI bleed? Paano natin masasabay? Paano natin siya ma-differentiate? Pag upper GI bleed, anong kulay ng tae? Anong kulay ng tae? Hindi na last week. Naskisimula sa letter M. Melena. Diba? Kasi upper GI. Ibig sabihin sa upper gastrointestinal tract nagkakaroon ng bleeding. Magta-travel pa yan. So, hindi na fresh yung blood. Kaya kulay itim na yung pupo ng pasyente. Pag lower GI bleed naman, meron tayong hematochezia. So, pumupupo ng fresh blood pag lower GI. Okay? Ano pa daw? We can also give patient your angiotensin converting enzymes or ACE inhibitors. Diba? Captopril, enalapril. Ayan, yung mga pril natin.
Other medications is yung mga anticoagulants like heparin sodium, roclexane, o Levonox. So, halos same sila ng effect ng aspirin natin, tsaka yung clopidogrel. Pero ito, injectable naman siya. Okay, sabi na, inactivates thrombin and other clot factors inhibiting conversion of fibrinogen to fibrin para ma-prevent yung clot formation. So, kung clot formation, watch out pa rin sa bleeding. Okay? So, pag heparin, bleeding, ano yung antidote natin? Protamine sulfate. Importante, alam din natin po yung mga antidotes na yan. Okay, sabi dito, sub-Q, do not aspirate and massage. Hindi po minamasahe yung site. Kasi bakit? Kapag in-inject mo yung minasahe mo, magkakaroon ng hematoma yung pasyente. Di ba? Magkakaroon ng pasak-pasak. Okay? We can also give warfarin sodium like Coumadin or Decomarol. So, ano naman so? Inhibit hepatic synthetic of vitamin K. So, para rin hindi magka-clot, hindi mag-bleed yung patient. So, watch out pa rin tayo sa bleeding. Antidote naman sa kanya for vitamin K is vitamin K. Ang antidote natin sa warfarin or Coumadin is your vitamin K or phytomenadione. Tandaan po yung mga antidotes, lumalabas po yan sa exam. Okay? Ano pa daw? Sabi, medical management, reperfusion procedure may be used to restore the blood supply of the myocardium. So, ibig sabihin, reperfusion. So, tutulungan. Aayusin yung daanan. So, kung may bara, tatanggalin yung bara. Ano yung mga procedure na pwedeng gawin sa kanya para matanggal yung bara? Or palaki open. So, we have your percutaneous coronary intervention procedure or PCI. Like percutaneous transluminal coronary angioplasty or PTCA. Intracoronary stent. So, lalagyan ng stent para mag-open yung mismong arteries. Atherectomy, tatanggalin yung bara. Or coronary artery bypass graft. So, maglalagay ng additional na ugat. So, halimbawa, dito yung namatay sa isang part, maglalagay ng ugat ulit doon. Kaya tinawag na coronary artery bypass graft. Nakakasunod po. May kasama pa ako. Ayan, meron pa. Sige. So, para mas maintindihan, mamaya papakita ko sa inyo yung video kung paano ba ginagawa yung mga procedure na yan. Okay, so what will be the potential complication of angina kapag hindi na manage? Patient who have acute coronary syndrome or myocardial infarction, dysrhythmias, and cardiac arrest, heart failure, cardiogenic shock dun sa patient natin. So, yun po yung mga problem. Okay? Malinaw, sa angina, may question with angina? May question po ba sa angina? May kasama pa ba ako? Meron pa. Sige. So, let's now continue with acute coronary syndrome. So, acute coronary syndrome is an emergent situation characterized by acute onset of myocardial ischemia that results in myocardial death. Example, myocardial infarction if definitive intervention do not occur from. Ibig sabihin, hindi siya na-manage agad-agad. Magkakaroon ng ACSC patient. Diba? Sample to, left coronary artery, left anterior descending artery, wall of left ventricle anterior septum, ito, itong part na to. Asan yun? Ito siya, left. Ibig sabihin, itong LAD, kapag yan yung nagbara, ano mangyayari? Yun yung magawalan ng blood supply sa kanya. Diba? Pag sa right coronary artery naman, diba, this is natin, dito naman yung part na mawawala ng blood supply sa kanya. So, yun yung nagiging problem sa ACS. And it could lead to myocardial infarction. Myocardial infarction, sabi na, area of myocardium is permanently destroyed. Kasi nga, bakit siya na-destroyed? Sabi niya, because typically plaque ruptured or subsequent thrombus formation result in complete occlusion in the artery. So, yung mismong artery ni patient is occluded na. So, nawalan na ng blood supply. Halimbawa, ito nawalan, right coronary. So, ibig sabihin, itong part na to, mamamatay. Ito nawalan, itong part na to, mamamatay. Okay, tandaan, in myocardial
infarction. Sabi, prolonged ischemia lasting more than 20 minutes produces irreversible cellular damage. So, pag more than 20 minutes nang nawalan ng oxygen yung heart muscle, irreversible na daw yung damage. And necrosis of the myocardium, pwede nang mabulok yung muscle, mamamatay na siya. So, sabi, if ischemia persists, it takes approximately 4 to 6 hours of the entire thickness of the heart muscle to be necrosed. Sabihin, 20 minutes, mamamatay na siya. Pero hindi ba buong-buo nung part ng, hindi pa yung buong kapal nung heart muscle. It will take 4 to 6 hours pa. Kaya very important na mabilis po yung action when it comes to myocardial infarction. Kasi we are preventing na fully mamatay yung buong heart muscle ni patient, yung buong thickness ng heart muscle ni patient. So, ito yung nangyayari. Di ba? Merong plaque formation, nagkaroon ng blood clot. Wala. Hindi na nag-flow yung blood. So, ito yun. Itong part ngayon na to, siya ngayon yung namamatay. Ayun yung maitim na yan, yung parang violet in color na yan. Okay? So, ano ngayon ang makikita kay patient? So, dalawang klase. Di ba sabi natin, makikita yan sa ECG ni patient. Kaya meron tayong dalawang klase ng myocardial infarction. May tayo na non-STEMI or non-ST segment elevation myocardial infarction o NSTEMI or STEMI or ST segment elevation myocardial infarction. So, from the word itself. Ano pinagkaiba nila? This is the normal ECG, di ba? Yung ST segment natin. Di ba? Pag ganyan siya dapat. So, pag sinabing STEMI, ST elevation, yung S saka T tumaas. Nag-elevate. Okay? Pag non-STEMI, ST depression, eto naman siya, bumaba yung mismong ST or yung T-wave ni patient. So, yun lang po yung nare-represent niya. Depende dun sa makikita natin sa ECG ni patient. Okay, what are the causes of MI? Ano daw? Vasospasm, sudden constriction, or narrowing ng coronary artery. Biglang nag-constrict, sumikip yung daanan. Di ba? Meron pang bara. Di ba? Damage oxygen supply, di ba? Ano daw? Acute blood loss. Pwede rin, di ba? Nagkaroon ng massage bleeding yung pasyente natin. Di ba? Anemia or low blood pressure. Ano ba? Increase demand for oxygen, di ba? Yung rapid heart rate, thyrotoxicosis or ingestion of cocaine, di ba? Nag-hyper kasi yung patient dyan. So, sa sobrang hyper patient, hindi na mabigay yung demand ng katawan natin or ng heart natin. Okay? What will be the pathophysiology? Sige. Makakala siya pero madali lang yan. Okay, sabi natin, causes, coronary atherosclerosis, coronary thrombosis, embolism, decreased blood flow with shock, diba? Yung patient na nagkaroon ng massive hemorrhage or trauma, mismo direct trauma sa patient. So, anong nangyari? Yung nagkakaroon ngayon ng myocardial ischemia kasi konti yung blood supply na napupunta dun sa myocardium. Diba? So, decrease yung oxygen supply. So, dahil i-decrease yung oxygen supply, nagkakaroon ng cellular hypoxia. Kulang na yung oxygen na nare-receive nung cell, nung heart na yun, nung part na yan. So, ano nga mangyayari? Sabi, altered yung cell membrane integrity. That's why, ano mangyayari? Yung contraction ng heart, yung myocardial contraction, bababa. Magdi-decrease nga yung myocardial contractility. So, kung babagsak yung cardiac contractility, decrease yung cardiac output, decrease yung atrial pressure. So, ano mangyayari? Siyempre, kailangan nag-respond pa rin ng katawan natin. Diba? Mag-stimulate nyo yung mga baroreceptors, stimulate nyo sympathetic receptor. Diba? Naalala nyo, diba? Sa neuro, diba? Meron tayong sympathetic response saka parasympathetic. So, sympathetic is fight and flight. So, ibig sabihin, lalaban. Magre-respond. Kasi kailangan habulin yung kailangan ng katawan natin. So, ano mangyayari? Magkakaroon ng peripheral constriction. So, sisikip yung daanan para tumaas yung pressure, para tumaas yung afterload. So, pag tumaas yung afterload, i-increase ngayon yung myocardial oxygen demand ni patient.
i-increase yung myocardial contractility, i-increase yung heart rate. Diba? So, yun yung response. So, tumaas lahat. Kaso, decrease yung diastolic feeling. Diba? Kasi kulang nga yung blood. Kahit bilisan niya, kulang pa din. Kaya, decrease pa rin yung coronary tissue perfusion ni patient. So, ganun po yung nangyayari. So, tatandaan, ano lang yung nangyayari? Respond ng katawan natin. Nasundan po? Alright, sige. So, ano ngayon yung makikita nating manifestation kay patient? Sabi natin, pain. O, may pain pa din, parang angina. Sa kanya naman, crushing, severe, prolonged, unrelieved by rest or NTG. So, kahit bigyan ng nitroglycerin, kahit mag-rest, masakit pa din. And it radiates from one or both arms from neck to back, papunta na sa back. Sa angina, hanggang shoulder pa lang sa neck. Dito hanggang likod na, nagra-radiate na sa tas both arm. It characterized what we call Levine's sign. Ano yung Levine's sign? Crunch, chest, hand, clenching. So, ibig sabihin, hawak-hawak na yung chest kasi nga, masakit. So, kadalasan yung pasyente na nagkakaroon ng MI, makita mo na kaganyan yung pagpunta sa pasyente, hawak-hawak na yung dibdib niya, yung puso niya. Kaya, this is the universal sign of distress in angina pectoris and MR, yung Levine's sign natin. Okay? So, ano pa daw? Anxiety and apprehension. Sabi, nararamdaman pa siya, feeling of doom. Parang something is happening. Parang may mangyayari. Restless yung pasyente. Diba? Ano daw? Shock. Sabi, this manifested by systolic pressure below 80 mm mercury. Ano yung normal BP? Diba? 180 yung systolic. Sa kanya, nag-80 na lang. Hanggang pababaan ng pababa na yan. So, ano daw? Gray, facial color, lethargy. Diba? Tulog-tulog, hirap gisingin yung pasyente. Cold diaphoresis, nilalamig na pawis na yan. May peripheral cyanosis, so yung lower extremities, pag tingnan mo yung paa, diba? Cyanotic na siya. Tachycardia or pwedeng bradycardia kapag malala, nagbabrady na siya. Pero usually, tachycardic yung pasyente. Then, pag chinek natin yung pulse, weak yung pulse ni patient. Okay? Nagkakaroon din ng oliguria. O bakit ulit magka-oliguria? Respond yun ng katawan natin. Kasi nga, kulang yung oxygen dun sa kidney. Kaya ngayon, bumabagsak yung urine output din ng patient. Patient may have fever. So, konti lang. Slight elevation of temperature occurs within 24 hours, extends to 3 to 7 days. Pero, di ba, magko-cold clammy yung pasyente. So, response lang yan because of the increase ng WBC tsaka yung ESR. Kaya siya nagpe-fever yung pasyente natin. Okay? There will be indigestion. Sabi, gas pains around the heart. So, parang niya mahapdi na parang may mga ano tawag doon? Yung parang may sinisikmura na hindi maintindihan. Okay? So, patient may have nausea and vomiting. Okay? There will be also acute pulmonary edema. Diba? Kaya feeling ng pasyente, para siyang nalulunod na suffocate. Kaya hirap huminga or topnic yung pasyente. O parang may tumutunog, may pulmonary congestion pag inoscultate natin ulit yung lungs ni patient. So, what will be the changes in ECG? Ano yung makita natin sa ECG? MI may cause elevation on your ST segment. Diba? Kaya sa tawag na ST segment or STEMI. ST segment elevation myocardial infarction. Inversion of T wave. Bababa siya, pababa naman siya. Or enlarge yung Q wave niya. Ayan. So, pag sabi ST segment, area of damage. So, siya yung nagsasabi nun. Kapag naman inverted, nandun yung ischemia, zone of ischemia. Yun yung nakikita natin. Okay? Sabi daw, kukuha na ng cardiac enzyme si patient. So, sample niya is yung CKMB. Saka LDH. So, lactic hydrogenase aspartase ng SAST natin. So, elevated yan. Especially yung CKMB. Ito kasi yung cardiac enzyme. Ibig sabihin, nagre-release siya. So, dahil na-release siya, it means mayroon daw cellular damage or death dun sa heart ni patient. Okay?
Pag chinek din yung troponin level, mataas din yung troponin level ni patient. Ito yung tinatawag na positive sa trop-I. Troponin I is 1.5 nanogram per ml. So, more than that yung kanya. Pag naman troponin T, above 0.01 nanogram per ml. So, dapat hindi siya elevated kasi yung mga troponins natin. So, kapag mataas siya, yung CKMB, so definitely nagkaroon ng myocardial infarction yung pasyente natin. Okay, assessment. So, tandaan, we need to assess the level of consciousness of the patient. Gising ba yung pasyente? Oriented ba siya? Diba? Using your GCS. Pwede yan. Okay, ano ba? Evaluate chest pain. Diba? Yan yung isang pinaka-importante. Anong klase yung nararamdaman na pain ni patient? Now, assess heart rate and rhythm. Diba? Kaya importante, 1 full minute. Kasi bakit? These arrhythmias may indicate not enough oxygen in the myocardium. Kaya siya nagiging irregular yung beat niya. Kulang yung oxygen sa myocardium. Diba daw? Assess for the heart sound. Diba? Dapat walang additional sound. Walang S3. Kasi sabi na, S3 can be an early sign of impending ventricular failure. Sabi sa ventricle is pwede mag-fail na siya. Okay, measure blood pressure to determine response to pain and treatment. Note pulse pressure, di ba? Kailangan hindi narrow, di ba? Which may be narrowed after an MI suggesting ineffective ventricular contraction ulit, di ba? Pag nagna-narrow yung pulse pressure ni patient. Assess peripheral pulses, rate, rhythm, and volume. So, pag sinabing peripheral pulses, diba, yung nasa, ano tawag dito? Radial pulse, popliteal pulse, yung mga malalayo. Diba? Kaya siya tinawag na peripheral. Evaluate skin color and temperature. Namumutla ba? Malamig na may pasyente, pinagpapawisan naman ng malamig. Auscultate the lung fields. Kasi diba sabi natin, pwede magkaroon ng pulmonary edema. Diba? Check if there is, crackles dun sa lungs ni patient. Kasi if meron, sign ulit siya ng ventricular failure. Assess bowel motility. Bakit? Mesenteric artery thrombosis is the potential fatal complication. Isang large artery going to your bituka natin, yung mesenteric artery, baka nagkaroon ng thrombosis din doon. Kaya importante, ina-assess din po yung bowel sound. Gumagalaw ba yung bituka ni patient? Okay, observe for urinary output and check for edema. Diba? Kasi bakit? Walang output yung pasyente. Nagmamanas, bagsak yung BP. Diba? Ibig sabihin, patient is in cardiogenic shock. Pag nag-hypotension na tapos nagkakaroon na ng nagdi-decrease yung urine output. Okay, examine IV lines and sites frequently check kasi baka mamaya IV out. So, importante in yung swero natin kasi pwede mag-collapse din yung vein kapag ganyan na bumabagsak yung BP. So, diagnostics, sabi natin, electrocardiography within 10 minutes of pain onset or arrival at emergency department, echocardiography to evaluate yung ventricle. So, ECG tsaka 2D echo. So, cardiac enzymes, yung CKMB, check natin, yung creatinine kinase, myocardial band ni patient. Kasi ibig sabihin yan yung nire-release ng heart kapag nadadamage siya. Myoglobulin test, troponin T, and troponin I sa kanya. So, what will be our management dun sa pasyente? So, our goal is to prevent further tissue injury and limitation the infarct size. Diba? Kaya sabi ko, very important, diba? 20 minutes, mamamatay na yung heart muscle. Pero, fully mamamatay siya within 4 to 6 hours. That's why, kailangan ma-vascularize ulit siya para hindi na fully mamatay yung buong muscle na yan. So, maximizing myocardial tissue perfusion and reduce myocardial tissue demand. Yun yung gusto natin na mangyari. Paano? By promoting oxygenation and tissue perfusion. So, we will give patient supplemental oxygen through nasal cannula around 24 to 48 hours or pwede mas mahaba kapag merong pain, may hypotension, may dyspnea, and dysrhythmias pa rin yung patient natin. Position, semi-Fowler's position. So, tandaan yan lagi. Halos lahat naman ng cardiac problem natin, Fowler's position.
Okay, promote activate cardiac output. So we need to monitor the vital signs, especially yung pulse rate and rhythm. Diba? Kasi nga, ano daw, baka nagkakaroon ng problem. So, cardiac monitoring. So, that's why ihuhook sa cardiac monitor para makita na kung nagkakaroon ng dysrhythmia. Diba? Para hindi ka na maya, para yung vital signs mo, pag mag-check ka na lang ng pulse rate, papakaramdam mo na lang yung rhythm tsaka yung lakas ng pulso. So, sa cardiac monitor, titingnan mo kung nagkakaroon ng irregularities. Okay, effect of cardiac activities on cardiac output ni patient. Kung gumagal, ano nangyayari sa output niya. Diba? Bed rest and minimize unnecessary disturbance. So, kaya, bed rest kasi gusto natin ma-decrease yung myocardial activity para makapromote na hindi sobrang mag-increase yung demand doon sa heart ni patient. Okay, promoting comfort and rest. So, we administer morphine as pain reliever doon. So, ano kayo watch out kapag magmo-morphine yung pasyente? Watch out for? Sinabi ko kanina. Pag nagbigay ng morphine, watch out for? Respiratory rate. Respiratory depression. Baka nahihirapang humingi yung pasyente. Kaya tinacheck po yung respiratory rate ni patient. Thank you po sa sumagot. Okay, providing rest. So, bed rest yung pasyente 24 to 48 hours with commode privilege. So, bedside commode lang po. Hindi po pumunta ng hindi pwede pumunta sa CR. Okay, we can administer diazepam as order. So, ano yung diazepam? Diazepam yan, M yan. Diazepam. Ano daw yun? Pamparelax siya. Diba? Para madaling makatulog yung pasyente. Okay, so patient is admitted to CCU, CCC, ICU, basta yung continuous mo sa intensive care unit siya nilalagay para continuously ma-monitor. Provide psychological support to the client and to the family. So, importante rin niya kasi siyempre, di ba sabi niya meron yung feeling of doom. Di ba? Kaya importante, psychologically sinusuportahan din natin yung pasyente at yung relatives. So, promote nutrition and elimination. So, small frequent feeding. Kasi nga, pag sobrang dami na pinakain mo dyan, magtatrabaho yung bituka masyado, mag-i-increase yan, magdedemand siya ng oxygen na naman. Okay, low calories, low cholesterol, low sodium diet pa rin tayo. Avoid stimulants. Diba? So, kaya dapat tahimik lang. Kaya may question yan dati nga kapag daw inadmit yung pasyente, tinruns out yung pasyente galing sa ICU, na merong MI, saan daw mo siya ipe-place? Ano ba ikaw yung manager? Saan mo ilalagay yung pasyente na room? Yung malapit sa nurse station or yung malayo sa nurse station? Nalagay nyo. Saan ilalagay? Malapit sa nurse station or malayo sa nurse station? Guys. Malayo, malapit? Hello po. Guys, malayo malapit. Maingay ba sa nurse station? Maingay ba sa nurse station? Yes, maingay doon, di ba? Di ba? So, kaya dapat malayo sa nurse station para hindi siya ma-stimulate yung pasyente natin. So, use bedside commode, do not use bedpan. So, kaya kanina kasi mahirapan siyang dumi. So, stool softeners as order dun sa patient natin. So, promote and relieve anxiety and feeling of well-being. So, provide opportunity for the client and family to explore their concerns and identify methods of coping. So, let them verbalize ano yung nararamdaman ng pasyente, ng relatives. Diba? Facilitate learning. So, teaching starts when the client is free of pain and anxiety. Sabihin, relax na yung pasyente. Huwag mo ipilitin, di ba? Nahirapan humingi pasyente, in pain pa pasyente. Sir, ito po yung hindi. Kailangan relax na. Di ba? Naiintindihan niya na kung nangyari bago ka mag-health teaching. Di ba? Promote positive attitude and active participation of the client and family natin. Okay? Medical management. Sabi natin, medication. We can give analgesics. Yung mga morphine, sulfate. So, this is the drug of choice natin. Lidocaine or nitroglycerin, pwede rin po yan sa patient. Thrombolytic therapy, di ba? Para maiwasan yung blood clot. Di ba? Pwede po binibigay ito sa kanya yung TPA, yung
tissue-plasminogen activator, streptokinase, urokinase. So, ini-inject yan para mawala yung blood clot, matanggal yung bara. Sabi, ito, pinaka-MTPA, very important na mabigay within 4 to 6 hours from the MI ng pasyente natin. Ayan, 3 to 6 hours kailangan mabigay na agad siya. Pag more than 6 hours na wala ng silbi siya, kaya hindi na siya binibigay, yung TPA or yung streptokinase or urokinase na yan. Diba? Within 3 to 6 hours. Bakit? Kasi di ba sabi natin, after 6 hours fully, patay na yung heart muscle. Wala na rin sense na ibigay pa yung gamot. Okay? Ano pa daw? FOBT during and after therapy. Ano yung FOBT? Fecal occult blood. Kasi di ba, ano yan? Pwedeng blood clot yung, mag-bleed yung pasyente. Kaya sinecheck yung fecal occult blood. So, anti-coagulants, anti-platelet. After, no, mga maayos na yung, ma-maintain na yung arterial patency. So, binibigay yan pampalabnaw ng dugo ni patient. So, other medication, beta blockers, di ba? You can also give diazepam or Valium para mas mag-relax yung patient natin. So, what are the complications of MI? Dysrhythmias, di ba? Cardiogenic shock, thromboembolism, so nagkakaroon ng bara, di ba? Nagtuturo siya. Sa pericarditis, di ba, yung Dressel syndrome, naalala pa, yung post-MI complication, di ba? Namamaga naman yung pericardium ni patient. Or pwede ring ruptured of the myocardium. Ventricular aneurysm or congestive heart failure. So, yun pwede maging complication ng MI. So, ano daw ang kailangan natin? Surgical procedure, di ba? Coronary. Sabi ko nga kanina, kailangan i-reperfuse. Di ba? Kailangan ma-restore yung blood supply dun sa myocardium. That's why we can do percutaneous coronary intervention like PTCA, intervention and atherectomy, or coronary artery bypass graft natin. So, ayan yung mga pwedeng procedure na gawin kay patient. Okay, so ano yung mga yan? So, mag-next. Percutaneous transluminal coronary angioplasty or PTCA. So, paano daw ginagawa yan? Yung mga yan. So, ito po yung video para mas maintindihan nyo, para may idea kayo paano ba ginagawa yung intracoronary stenting. Yan. So, this is your, panoorin po natin. Coronary artery disease is narrowing of the coronary arteries secondary to several risk factors, some of which are cigarette smoking, hypertension, hyperlipidemia, and diabetes. Percutaneous coronary intervention, or PCI, is a procedure used to treat and evaluate partially and completely occluded coronary vessels. Atherosclerosis results from endothelial injury, inflammation, and accumulation of lipoprotein, leading to intimal deposition of particles and narrowing of the coronary artery. The stenotic vessel makes it difficult for red blood cells to pass through. Therefore, the risk of ischemia and infarction is increased. During a percutaneous coronary intervention, an incision is made to isolate the femoral artery. A catheter is inserted into the artery and guided up the aorta to the heart. Live angiography is used to guide the catheter to the obstructed coronary artery. Radiopaque dye is injected into the artery. Imaging determines the location of the stenosis and the diameter of the vessel. Once the vessel is isolated and the obstruction located, a guide wire is threaded through the catheter to the location. The catheter is removed, leaving the guide wire. A balloon catheter is pushed over the guide wire and centered over the blockage. The balloon is inflated to open the narrowed vessel. The balloon is inflated and deflated multiple times to gradually widen the occluded vessel. To ensure that the artery remains unobstructed, a second balloon catheter with a stent is threaded to the location. The balloon is inflated, expanding the stent. For some patients, drug-eluting stents are used to decrease the chances of in-stent stenosis. Drug-eluting stents are coated with a material that will retard new intimal hyperplasia. Blood flow through the coronary artery is restored. So, ganun ginagawa, diba? May stent. Kasi, diba, pinapabuka yung artery ulit, tapos nilagyan siya ng stent para
hindi na mag-narrow ulit yung artery ni patient. Next is the atherectomy. So, removal naman nung mismong bara. Yan. So, gagawin sa kanya, so merong papasok ulit na stent, na parang, anong tawag dyan? Lumen. Yan. So, tatanggalin yung bara. So, para siyang dinidrill. So, ganyan yung gagawin sa akin. So, matatanggal ngayon yung bara na yan. Ito naman, laser naman. Laser naman yung ginamit sa kanya. So, same pa rin, atherectomy pa rin naman po yun. And the last procedure is your coronary artery bypass graft. So, maglalagay ng ugat. Anong additional na daanan? Your doctor has recommended a coronary artery bypass graft procedure, also called CABG. This video will review information about the off-pump CABG procedure. Before we talk about this procedure, let's review some information about your body and your medical condition. The heart is in the middle of the chest, under the ribs. It is protected by the sternum, also called the breastbone. The heart is a muscle that pumps blood to all parts of the body through blood vessels called arteries. Veins are vessels that carry blood back to the heart. The aorta is the largest artery in the body. Two vessels that branch off from the aorta are the right and left coronary arteries. They supply the heart muscle with the oxygen-rich blood that is necessary to keep it working. Coronary arteries can become blocked by plaque, fat, and calcium deposits that build up over years. The result is coronary artery disease, also called heart disease. Severe blockages cause chest pain, heart attacks, and sometimes death. During a CABG procedure, new pathways called bypasses are put in place to carry blood past and around blockages. Healthier blood vessels from other sites in the body are used to create each bypass. A section of leg vein or piece of an artery from an arm may be removed and used to create the bypass. These transplanted vessels are called grafts. The right and left internal thoracic arteries are also commonly used as grafts. These arteries naturally pass close to the heart. When creating a bypass with one of these vessels, often only one end of the vessel is moved to the coronary artery past the blockage. When arteries or veins are moved or removed from one body part to another, this is possible only when there will still be enough blood supplied from other nearby vessels. There are two methods for doing coronary artery bypass surgery: on-pump and off-pump. To help you understand the off-pump method, let's discuss what it means to be on-pump. During the several hours it takes to do an on-pump CABG surgery, the heart is stopped for about 30 to 90 minutes. This keeps the heart muscle still while the surgeon sews vessels into place to create the necessary bypasses. While the heart is stopped, a special pump called a heart-lung machine
keeps blood oxygenated and flowing through the body. Blood is carried from the body through tubing to a machine where it is mixed with oxygen, then pumped back to the body. After all of the grafts have been placed, the heart is restarted and the pump is disconnected. During an off-pump procedure, the heart is not stopped. Instead, special tools steady areas of the heart while the surgeon stitches grafts into place. The pads and arms of the tool brace the moving heart muscle to hold small sections still. A heart-lung machine is kept on standby during off-pump surgery. The pump can be necessary to help manage some situations during surgery. Individual surgical treatment decisions depend on many factors, including the experience of the surgeon, how many arteries are involved, the location of the blockages, and their severity. So, ayan. So, nakita niyo na paano ginagawa? Now let's look closer at the off-pump coronary artery bypass surgery. You will be given medication to be pain-free and asleep during this procedure. The necessary grafts are created by surgically removing sections of blood vessel from the leg and/or arm as needed. These incisions are sutured and bandaged. To reach the heart, the surgeon makes an incision down the center of the chest. The sternum bone is carefully cut. A retractor is then placed to hold the edges apart, creating a working area. The protective sac that surrounds the heart, called the pericardium, is opened. The surgeon inspects the heart and identifies the vessels to be bypassed. The intended grafts are stitched into place as needed to complete the necessary bypasses. Blood flow through the grafts is checked. The pericardium is positioned back over the heart. Flexible drains are placed, and the sternum is closed and supported with wire or small plates and screws. The remaining tissue layers are brought together, the skin is closed, and a dressing is placed. Ayan. So, ganyan po ginagawa yung coronary artery bypass graft natin, di ba? Kung titingnan nyo, di ba, kumbaga parang nagtatanim, nilalagyan ng bagong ugat para magkaroon ulit ng blood supply yung heart ni patient. Okay, may question po ba? May question po ba? May kasama pa ba ako o naubos na sila? Wala nang question. So, wala nang question. So, that concludes our topic for week 2. So, thank you for listening. Sabi dito, they may forget your name, but they will never forget how you made them feel. Diba? Kaya dapat po, tandaan natin yung mga pasyente natin. Diba? Kahit di maalala yung pangalan natin yan, pero kapag nag-aalaga tayo with feelings talaga, nararamdaman nila kung paano ba tayo nag-care sa kanila during ng stay nila sa hospital.